Hindi. Malayo naman sa kill switch. Yung kill switch kasi, dati mo nang ginagamit yun. Ngayon, nagpalit ka lang ng battery. Ang magiging cause lang kasi nito, kaya nasunog yung wire, pwedeng nagkabaliktad ng terminal. Tapos, hindi inon mo. Tapos, pinatay mo rin kaagad. Hindi mo alam, pagkapatay mong ganun, mabilis ang nagka-shorted yung wire dito. Ayun, nasunog yung ECU mo. Pero may ECU tayo nito na sa socket. Yun yung gagawa natin paraan para hindi ka na magpalit ng harness. Kasi ang sira mo lang talaga itong damage eh. Titignan natin para kung saan ka makakatipid. Dito yung naman, kung mareremedyohan natin to, siyempre labor mo na lang babayaran mo. Malilis yung harness mo. Yun hindi ko sa'yo magagarantiyan na 100% na goods siya kasi remedy lang yun. Doon tayo sa remedy. Pero pag remedy naman natin to, siguro din sa yung pamatagalan. Pero hindi ako magbibigay ng warranty para dun. Kasi remedy lang yun. Kaya ito, syempre sisiguraduhin natin tong walang loose connection. Lalagyan natin siya ng Synca tube. Tapos itatap natin ng maayos. Tapos gagamitan natin siya ng soldering iron, yung hihinangin natin siya. Pero para mas kapit na kapit, lalagyan natin siya ng soldering paste. Paiinitan muna natin siya ng soldering paste. Baga yung proper na paghihinang, yun ang gagawin natin sa kanya. Yan, lalagyan natin. Ayan yung soldering paste, medyo ubos na kaya sinisimot ko na lang yan. Papahiram muna natin yan. Para pagka sinorger na natin o initan, kakapit ng gusto yung LED na yan natin. Ayan, tignan nyo kung paano siya kumapit pagka meron siyang soldering paste. Kapit na kapit yan. Magkahiwalay na kayo na yung ng jowa mo, pero ito nakakapit pa rin dyan. Yan, ganyan ginagawa ko pagka yung alam kong medyo delikado kasi easy yan, dadaloy yung sa kanya, yung kuryente. Pag konting loose dyan, apektado ang ECU. Kaya para sigurado tayo, hinihinang natin yan para sa ganun walang back job. Kaya nga, gaya ng sinabi natin, hindi man tayo nagbibigay ng warranty na 100% yung gawa natin. Pero sinisigurado natin na walang galaw, pang matagalan yan. Ayan, ininitan natin para medyo kumapit ng gusto yung tube na yan. Ayan, tignan nyo kung paano tayo gumawa ng iniisa-isa ko kasi. Although na meron naman siyang tagging or kulay, pwede mo siyang color to color Ayan, may mga naman yan katulad niyan na yellow black yata yan. Yan, iniisa-isa natin putulin. Para sa ganun 100% na hindi tayo nagkakamali. Kasi normal lang sa atin, sa tao na nagkakamali. Hugot na naman no? Ayun. Ganun ako magtrabaho 100% kailangan siguradong mahirap kasi magkamali basta't wiring. Yan, tandaan nyo, mahirap magkamali. Lagay na naman ng soldering paste. Tapos iinitin ko muna yan. Hindi ko muna lalagyan ng LED. Iinitin ko muna siya, pakakapitin ko ng gusto yung soldering paste. Yung soldering paste na yan yung umaakap o para dumikit yung gagamitin mong LED. Ayan, Tapos napansin nyo yung hawak ko sa wire, nakapatong yung wire sa akin. Pinapakiramdaman ko kung iinit yung wire. Kasi pagka uminit na yung wire dun sa daliri ko, iaalis ko muna yan. Ayan, kapit na, di ba? Maganda siya tignan. Tapos niyan, natin yan, i-blower natin yan ng mainit para kapit na kapit siya. Ayan, halos 50% na yung lagpas na. Sa 50% yung naikabit natin. Ayun, nandun na tayo sa nasunog mismo. Diyan yung hinuli ko para sa ganun mas sure ako na goods. Okay na. 100% na mga brad. Ayan, initin na natin ng para kapit na kapit siya.
testing na natin kung goods na siya. Ano problema? Nakita nyo, matatanggal yung check engine yan. Yan, tanggal na. Start na natin. Yan, click.